Guys, meron na namang motor na nilabas si Suzuki ngayong taon. Walang iba kundi itong pinakabagong Suzuki Smash drum brake version. Syempre guys, bagong motor, hindi natin papalagpasin na hindi ito mabigyan ng review at walkthrough. At alamin na din natin guys kung ano may pinagbago nito at kung magkano na din yung price nito. Kaya naman tara, samahan niyo ikutan ng motor na to. Let's go! I think we could be something so good. So good. So good. So good. I think we could be something so good. So, ito guys, yung 2025 model na Suzuki Smash drum brake version na carb type. So, dito na muna tayo guys sa kanyang overall looks. So, at first guys, yung mapapansin nyo sa pagkakaiba ng old version dito sa bagong version is yung kanyang decals. Kasi before, alam naman natin na meron jackal green na drum brake version. Pero pagdating sa decals guys, kita nyo naman, napakaganda ng kanyang combination na yellow, tapos matte black at jackal green dito sa front. And at the same time, pagdating naman dito sa side profile niya, ayan, napakaganda din ng combination. Jackal green, tapos yung lining na yellow, tapos yung kanyang decals na jackal green din. And pagdating dito guys, kita nyo naman yung lining niya, napakaganda. And aside nga pala dito sa decals na dinagdag or binago dito kay Smash guys na drum brake, pagdating dito sa bandang tail niya, dito sa side fairings, as you can see, para siyang may pagka-metallic blue-gray, no? Pero ang nakalagay sa kanyang website, guys, is ito daw is gray. Pero kung titingnan mo siya sa personal, ang color combination niya, no, sa naked eye natin, kung titingnan nyo at kung mapapansin nyo, para siyang may pagka-bluish gray na may pagka-metallic. So, kita nyo naman, guys, yung pagka-glittery effects niya, na maganda at the same time pag natatamaan to ng araw, talagang para siyang kikislap or kikinang. So yun yung nagustuhan ko dito. Hanggang dito nga pala yan guys sa tail. Ayan o. Ayan. Kita nyo naman guys, napaka-glossy ng kanyang atake. And for me, napakaganda at saka in-upgrade, yung pag-upgrade niya sa color niya, plus points para sa akin yun. Tapos dito, of course, ganun pa rin yung font niya sa Smash. Same pa rin naman gaya ng dati. Wala pa rin namang displacement na nakalagay. And sa kulay niya, talagang nagandahan ako. Iba yung kulay sa front na jackal green at iba din yung kulay dito. So, nag-complement din yung decals niya and for me, goods na goods sa akin yan. And then, dito tayo sa headlight, guys. Check natin. So, sa headlight, guys, is naka-typical pa rin na bulb type. Turn signal, ganun pa rin naman bulb type. Tapos, kung mapapansin nyo, dito sa suspension niya, silver yung kulay. No? Tapos, drum brake pa rin siya, naka-spoke type. At saka meron siyang tire size guys na 70 by 19 by 17. Tube type pa rin, may interior. So pag mapako to, syempre madali lang siyang ma-flat kasi nga hindi pa siya tubeless. No? Tapos ang kinaganda pa dito guys, meron siyang mahabang fender dito sa likod. In that way, mapoprotektahan nito yung engine dito sa likod kasi wala nga siyang mudguard. No? So dito tayo sa kanyang grip. Typical grip pa rin, kagaya ng dati. Same pa rin naman. Wala namang pinagbago. Dashboard, analog. Pero kahit naka-analog yan guys, lahat ng information is nandito na, kagaya ng speedometer, odometer, fuel gauge, gear indicator, turn signal indicator, at high beam, low beam indicator. No? Tapos sa button switches, meron siyang electric at high beam, low beam, turn signal, horn, at saka yung choke. So pag nalamigan to, ayan, kickstart mo tapos open mo to para mapa-under ninyo. Kasi minsan, pag nalalamigan, hindi siya uma-under, kailangan mo gamitan ng choke. Tapos sa kanyang seat guys, ganun pa rin naman. Generous seat cushion at meron din siyang maliit na under seat dyan sa ilalim. Tapos ito guys, meron siyang abang dito. Pwede mo paglagay ng bag mo o di kaya naman ng pwede mo mailagay dyan. Pero kaso nga lang, sana pag mag-upgrade sila ng Smash na drum brake, carb type, maglagay sila ng hook para kahit pa paano malagyan ng plastic. So comment down below kung agree ba kayo doon guys, no? Tapos dito sa side profile niya, kita nyo naman guys, napakaangas talaga ng itsura, no? So, ganun pa rin naman guys, naka 4-speed auto clutch siya.
Ayan, side stand, wala siyang kill switch. Ito yung foot peg ng angkas na rubberized pa rin. Yung kanyang chain cover plastic. At syempre guys, ginamitan pa rin siya ng dual shock absorber at drum brake sa likod. Ayan. So, pagdating sa tire size guys, dito is, ayan, 80 by 90 by 17. Tapos ito yung bukasan ng kanyang underseat guys. At ang nagustuhan ko din dito guys, pagdating sa grab bar niya, napaka-durable. Hindi siya basta-basta madaling mabali or hindi siya basta-basta madaling mayupi. Kasi nga napaka-durable. Tapos dito, ito yung kanyang plaka. Ayan, naka-drum brake pa rin siya guys, of course. Pagdating dito, ito yung tambutso niya, may heat guard. Ayan. So, for me, gusto may heat guard para hindi mapaso yung angkas mo or ikaw. Ayan yung tambutso guys na kaman. So, foot peg. Ayan ang foot peg na angkas. Kickstart. Maganda na hindi tinanggal para sa ganon. Pag halimbawa maubusan ka ng baterya or halimbawa nag-battery defect na to, meron pa pag-asang mapapandar tong motor na to. Tapos ito yung kanyang brake, no? Ayan. So, ayan guys. So, syempre yung side mirror niya, typical pa rin na side mirror. So guys, pagdating naman sa seat height, meron siyang seat height na 755mm. So sa height ko na 5'5 guys, abot na abot natin, lapat na lapat yung ating paa. At may ground clearance siya na 153mm. Kaya naman kung meron ka shorter height, kahit na 5 flat, 4'9", abot nyo pa rin to kasi napakababa lang naman ang seat height na to. At yung kinaganda dito guys, magaan siya, madali siyang i-maneuver, madali siyang isiksik, at napaka-sleek ng design niya. Ayan. So, this Suzuki Smash 2025 model drum brake version carb type is powered by 109.7cc to be exact, a 4-stroke, a 1-cylinder, single overhead cam 2 valve, at ito ay may lakas na 5.6 kilowatts at 7,000 RPM and max torque of 9.0 Newton meter at 4,000 RPM. Meron din tong compression ratio guys na 9.6:1 at ito ay merong fuel tank capacity na 4.5 liters at kaya nitong umabot up to 40 to 45 kilometer per liter. At kung interested naman kayo dito kay Suzuki Smash drum brake version 2025 model carb type, ito ngayon guys ay merong presyo na 63,400. At merong down payment na 4,882 kung kukunin nyo ng installment at monthly sa 3 years na 2,995 at rebates na 200. At ang kinaganda dito guys, kung kukunin nyo siya, ngayon meron siyang less kung kukunin nyo siya ng cash na 1,000 at less din kung kukunin nyo siya ng installment, less din ng 1,000 guys. So valid lang po ito guys till June 30, 2025 at meron silang free face helmet at free 300 pesos worth of gasoline. Kaya naman guys, habang naka-promo pa at habang may mga pa-freebies pa, pumunta na kayo dito sa may LYR Marketing Corporation, Kanokotan, Tagum City. So yun na guys, tapos na nga natin ikutan si Suzuki Smash. Ano yung masasabi nyo sa bagong modelo ng motor ni Suzuki ngayong taon? Sulit ba siya sa presyo niya? At anong katangian ng bagong Smash kung bakit ito yung kukusilin yung bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang ka sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload na gaya nito. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!